Ang MRT-7 ay may 14 na istasyon at may haba na 24 na kilometro. Kabilang sa mga istasyon nito ay ang San Jose del Monte, Bulacan Station na patungo sa North EDSA Avenue sa Quezon City. Sa kasalukuyan, nasa tinatayang humigit kumulang 70% na ang proyekto at inaasahang matatapos ito sa susunod na taon. Ngunit partial pa lamang ang inaasahang matapos at magbukas sa katapusan ng 2025. Habang sa taong 2026 naman ay inaasahang buksan ng ika-13 istasyon nito. Samantala sa oras na may sa pinalang kasunduan sa pagitan ng Kagawaran at Local Government Unit ng San Jose del Monte, Bulacan, magiging operational ang istasyon sa taong 2027. Ang anunsyong ito ay sinagawa nitong Martes ng Department of Transportation o DOTR sa isang forum sa Quezon City. Bukod sa DOTR ay nagbigay rin ng update sa kani-kanilang proyekto ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, Land Transportation Office o LTO at Maritime Industry Authority o MARINA. Sa panig ng CAAP, ibinahagi nito ang proyekto sa Iloilo Airport kung saan kasalukuyan na nagsasagawa ng inspeksyon at audit ang kanilang team sa paliparan. Habang sa LTO naman ay patuloy pa rin ang pamimigay nito ng plastic car plates at inaasahang may pamahagi ang lahat ng ito sa mga motorista sa ikaunang araw ng Hulyo. Sa kabilang banda, ipinahayag naman ng LTFRB na kasalukuyan pang pinag-aaralan ng mga board members at stakeholders sa Komite ng Transportasyon sa Kongreso ang pinal na sistema sa konsolidasyon kung saan kabilang din dito ang napipintong palugit ng 1 taong pamamasada para sa mga hindi nakapag-consolidate. Sa muling nakaambang transport strike ng grupong Manibela, hindi na umano sila nababahala rito dahil alam na nila ang mga dapat na gawin at paghahanda sakaling mangyari ito. Samantala upang lubos na mapabuti ang pampublikong transportasyon sa bansa, patuloy ang pagsisikap ng mga ahensya at kagawaran na tumugon at solusyonan ang mga suliranin sa trapiko at kalsada. Sa kasalukuyan, ang LRT-1 Cavite Extension at MRT-7 ang mga rail station na malapit ng matapos habang 2 rito ang nasa kalagitnaan na ang progreso at ang natitirang 2 ay sinimulan ng gawin kamakailan. Dagdag pa rito ay tiniyak ni Georgette Aquino, Assistant Secretary in Railways ng DOTR, na mapapabilis at magtutuloy-tuloy ang mga proyektong ito dahil sa ipinasang Interagency Task Force. Sa pagkakagawa nitong Interagency Committee, inaasahan natin na mapapabilis ang mga activities pagdating sa right-of-way dahil meron na tayong direct line na pagko-coordinate sa ating mga ibang national agencies din involved in land acquisition, resettlement, environment, at iba-iba pang right-of-way acquisition efforts ng DOTR. Samantala sa paparating na La Nina ay nakahanda naman daw umano ang mga ahensya para hindi maantala ang kanilang mga proyekto. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network.